Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Suldra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Lunes ay matatagpuan sa Marcos, Kapitulo 12, talatang 28 hanggang 34. Ito po ang sinasabi. Ang isang guro ng kautusan na nakarinig ng kanilang pagtatalo ay dumating. Nambatid niya na mahusay ang pagsagot ni Jesus sa kanila. Tinanong niya si Jesus, alin ba ang pangunahin sa lahat ng mga utos? Sumagot si Jesus sa kanya, ang pangunahin sa lahat ng mga utos ay ito, pakinggan mo o Israel. Ang Panginoon mong Diyos ay iisang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ito ang unang utos. Ang ikalawang utos ay katulad nito ay, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Walang ibang utos na higit na dakila pa sa mga ito. Sinabi sa kanya ng guro ng kautusan, Guro, mahusay ang pagkakasabi mo. Ngayon sa katotohanan ang sinabi mo na iisa ang Diyos at wala nang iba maliban sa Kanya. Tama ka nang sabihin mo, ibigin siya ng buong puso at ng buong pangunawa at ng buong kaluluwa at ng buong lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa katulad sa iyong sarili. Ito ay higit na mahalaga kaysa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain. Nang makita ni Jesus na sumagot siyang may katalinuhan, sinabi niya ang mga ito sa kanya, hindi ka malayo sa paghahari ng Diyos. Mula noon ay wala nang naglakas loob na magtanong sa Kanya. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig sa salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, marami pong salamat sa magandang umaga na ibinigay mo sa iyong mga anak. Salamat Panginoon sa bagong buwan, no? Na aming naranasan, naway ang buwan ng November ay pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak at ilayo mo po kami sa anumang kapahamakan. Maraming salamat o Diyos sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay at ng lakas upang kami o Diyos ay patuloy na makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy kong inilalapit sa iyo ang iyong mga anak na magsisipasok sa kanilang mga trabaho dahil papasok na din kami, Panginoon. Tapos na po ang aming mga bakasyon at kami ay patuloy na maglingkod saan man kaming dako na nagtatrabaho, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga ginagawa. Ilayo mo kami sa anumang mga kapahamakan, sa mga pagsubok, Panginoon. Bagkus, proteksyonan mo kami sa lahat ng mga pagsubok sa buhay na aming patuloy na masasalubong, Panginoon, habang kami naglalakbay dito sa mundong ito, Panginoon. Panginoon Hesus, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman
Patuloy mo po silang abutin. Patuloy mo silang pagalingin upang sila, O Diyos, ay manumbalik ang lakas na nawala sa kanilang katawan. Maraming salamat po. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan, patuloy mo silang gabayan. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Lalong-lalo na sa mga bansang may kaguluhan, Panginoon. Patuloy mo silang proteksyonan doon sa lugar na iyon. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na nahihirapan sa kanilang buhay. May mga problema na dumarating, naway masolusyon na nila sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy kong tinataas sa inyo ang mga kapatid naming nagsiselebrate ng kanilang kaarawan ngayon. Patuloy mo silang pagpalain at ilayo mo sila sa kapahamakan. Gayon din po, Panginoon, sa mga nagsiselebrate ng wedding anniversary, sila po ay patuloy mo silang pagbuklurin ng may pagmamahalan, Panginoon. Maraming salamat po, at ang lahat ng ito ay aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maalala natin na ang tanda ng tipanan ni Moises at ng ating Diyos ay ang 10 utos na naglalayon na ipadama sa mga Israelita na lagi nilang kasama ang Diyos, na naglalayon na mamuhay sila sang-ayon sa kaniyang banal na kalooban. Sa aklat ng Deuteronomio ay nakapaloob ang turo sa mga magulang ng mga kaparaanan upang matiyak na ang kautusan na mahalin si Yahweh at samahin siya ay magiging bahagi ng paglaki, at kung magkaganoon, ang kautusan ay magiging bahagi ng kanilang paglalakbay. Ang naturang kautusan na nabanggit sa aralin sa Lumang Tipan ay tinatawag na Shema. Sa aralin ng Bagong Tipan, isang eskriba ang nagtanong. Tama, hindi siya nahiyang magtanong kahit tagasulat siya ng batas. Hindi ibig sabihin alam na niyang lahat. Ang tanong niya kay Jesus, aling kautusan ang una sa lahat? Hindi nabanggit sa Ebanghelyo, sang-ayon kay Marcos, kung sinisikap lamang ng eskriba na malaman ang hangganan ng karunungan ni Jesus. Ganoon pa man, sinagot ni Jesus ang kanyang tanong batay sa kinagisnan ng batang Hebreo. Mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, at buong kaluluwa mo. Kapansin-pansin na isinama ni Jesus ang pangalawang kautusan kahit hindi ito kabilang sa katanungan. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang pagsasama ni Jesus sa pangalawang kautusan ay naghahayag ng katotohanan na ang dalawang kautusan ay hindi kailangang paghiwalayin. No? Hindi kailangang paghiwalayin. Hindi nakabakasan ng pagtutol ang eskriba sa sagot ni Jesus, kundi kanya pang sinang-ayunan ang sagot ni Jesus at ipinahayag na mas mabuti o mas mahalaga ang dalawang naturang kautusan kaysa paghahain ng handog na susunugin. Sa sandaling iyon, ipinahayag ni Jesus na ang naturang eskriba ay hindi na nalalayo sa kaharian ng Diyos. Ang nilalaman ng ating mga aralin sa Luma at Bagong Tipan ay naglalarawan ng pinakamahalagang utos ng Diyos.
Pangunahin ang pag-ibig sa Shema at sa 10 utos ng Diyos. Wika ng isang awit ng Papuri Singers, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Kung mayroon man na dapat maging mapanibuhuon o siloso, dapat ang Diyos lamang. Ayaw niyang ibaling natin sa iba ang ating pag-ibig. Ito ang pangunahing paalala na nakapaloob sa Shema na ipinasasaulo sa lahat ng Israelita, sa lahat at sunod-sunod ng saling lahi. Ipinaparecite ito sa lahat ng panahon at sitwasyon at literal na isinulat sa mga pangpulupot na leather strips sa may kamay at bisig at inilalagay sa mga phylacteries o napakaliit na kahon na pwedeng paglagyan ng piraso ng kasulatan at itinali sa noo. Ito'y kapahayagan na ang pagkilala at pag-ibig sa Diyos ay malapit sa puso at isip. Nagtanong kay Jesus ang isang eskriba na dalubhasa sa kautusan kung ano ang pinakamahalagang utos. Si Jesus naman ay lumaki sa gabay ng pananampalataya ng mga Hudyo. Alam niya ang kanyang isasagot. Kaya sinabi niya sa eskriba, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Mapapansin na idinagdag ni Jesus ang buong pag-iisip. Dagdag pa rito ay isinama rin ni Jesus na dapat ding ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig ng tao sa kanyang sarili. Wala ito sa Shema, ngunit mahalagang isama ito sapagkat ang 10 utos ay nahahati sa 2 pangkat. Ang unang 4 na utos ay nakatuon sa Diyos. Nakatuon sa Diyos. At ang huling 6 ang unang 4 na utos ay nakatuon sa Diyos. Nakatuon sa Diyos. At ang huling 6 na kapatid ang Shema at ng 10 Commandments para sa ating mga mananampalataya. Sapagkat dito nakapaloob ang ating nararapat na pagsamba at tamang pagkilala sa Diyos. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay na patuloy mong ibinigay sa amin. Inialay po namin sa inyong buong araw na ito at ang aming buong pamilya. Gabayan mo at patnubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan o mga pagsubok sa buhay. Pagpalain mo po ang iyong mga anak na patuloy na sumusunod sa iyong kalooban at di kanilang isinasabuhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.